then your capacity is 0. So I will give you a rating from 0 to 10, 0. Okay? Now, try nyo sa bahay nyo. Ano ang sagot sa 1,000 divided by 0? Oh, hello there. Welcome back to my channel. So, my name is Yong Isnara and yeah, it's Chinese New Year. I hope everybody gets lucky this year of the Tiger. It's 2022. Anyway, let's go directly to our topic. Well, as you have seen, we are discussing today how is disaster risk, or how to know the risk on where you are living in that area. Okay. So, before that, my name is Yong Isnara and I do videos on disaster risk reduction and management. I hope you got time to visit my channel so you'll see what videos am I doing. Yan. So, going back to our topic. So, first of all, disaster risk. Dapat alam nyo ang disaster risk. And I believe you know already disaster risk because you are here, ano? Of course, syempre naman, kapag hindi ka marunong or kung hindi mo alam ang disaster risk, hindi ka mapapadpad sa channel ko. But sa mga bago dito, ano, disaster risk, let's just summarize it quickly. Disaster risk, ang ibig sabihin niyan, ano ba? Ano ba ang porsyento or chances, no, na madi-disaster ka? Okay, that's disaster risk basically. So, ano ang porsyento or chances na madi-disaster ka? Depende ulit yan kung nasaan ka, sa bahay man, sa paaralan, sa workplace, or sa park, di ba? May iba-ibang disaster risk sa mga ganyang lugar. Now, paano ito nalalaman? Paano ito nakukompute? Ayan. Sa paunang video ko, may, ayan, yung link sa taas, may mga formula yan. Okay? May formulan. So, ang tsansa na ikaw ay madi-disaster sa bahay mo man or sa work man ay nakukompute using the formula. Okay, yan. Sinulat ko na para sa inyo. Hazard, H, disaster risk is hazard multiplied by your vulnerability, multiplied by your exposure, and divide it by your capacity. So, isahin natin. Hazard. Ano na ulit ang hazard? Yan, may video ulit tayo dyan tungkol dyan sa hazard. Ano, marami yung video sa ating channel. So, kung gusto nyong pasyalan, you can just search it on my channel. So, hazard, kahit ano. Okay? Anything that can cause a disaster. Alright? That is hazard. Anything that can cause a disaster. Pero hindi pa siya masyadong nagdudulot nun. Hazard pa lang siya. Ibig sabihin, pwede mo pa siyang paghandaan. That's the hazard. Anything, everything, circumstances, man-made, natural, na maaaring magdulot ng disaster. Okay? Klaro tayo dyan. Vulnerability. Ano ang kahinaan natin? Alright? Kahinaan natin, kahinaan ng place na kinaroroonan natin, that is your vulnerability. Exposure. Okay? Gaano ka-expose ang lugar? Yan, ito. Gaano ka-expose ang lugar na kinatatayuan mo sa isang hazard? Okay? Gaano ka-expose ang iyong bahay sa isang hazard? Gaano ka-expose ang iyong sarili sa isang hazard? Okay? So, that is basically what we are trying to imply when we are talking about exposure. Okay? And how about capacity? What is capacity? Capacity naman is yung strength mo. Okay? With regards to DRRM. Ano yung mga assets mo na pwede mong gamitin para labanan, ayusin ang isang hazard para hindi maging isang disaster. Okay, I hope that is clear. Now, paano natin malalaman ngayon? Okay? Let's put up some examples. Alright? I hope you can see this. Kita naman ata siguro yan. So, here we go. Okay. Now, let's put some figures. No? Lagyan natin ng mga numero para mas maintindihan natin. Hazard. Let's take typhoon, for example. Ano? Well, if you are in somewhere, okay? Somewhere in Benguet Province or La Trinidad, for that matter, or kahit dyan sa bahay nyo, i-assess natin yung hazard. Let's put typhoon as an example muna para mas klaro.
Now, kapag ang typhoon ay, ano ang tawag nito? Kapag ang typhoon ay isang signal number 4 na typhoon, tapos didiretso siya, no? Didiretso ang track niya ay papunta sa kinaroroonan mo. Then, that typhoon or that hazard, lagyan natin siya ng malaking number. Okay? From 1 to 10, ranging from 1 to 10, kapag ang isang typhoon ay signal number 4, probably that will be number 10. Okay? 10. Okay? Now, vulnerability. Ano ba ang alam mo tungkol sa typhoon? Okay? Typhoon, ano yan? Wala kang alam sa typhoon. Di ba? Ibig sabihin, kapag wala kang alam sa typhoon, that means you are very vulnerable. Kung wala kang nalalaman para mag-prepare against a typhoon, you are very vulnerable. Okay? Klaro? Okay? So, kapag vulnerable ang isang tao, walang pakialam sa mga kung anong gagawin pag may darating na typhoon, that means from 1 to 10, your vulnerability has a rate of 10 also. Okay? That's maximum. So, ibig sabihin yan, wala kang kaalam-alam sa typhoon. Ni hindi mo alam, ni hindi mo alam paghandaan ang isang typhoon na parating. So, ibig sabihin, you are very vulnerable. Another instance here is kapag sa mga tatay at nanay natin, mga lolo at lola natin na ang kanilang physical capacity ay medyo may kahinaan. Ibig sabihin na ang resistansya niya ay mahina, well, they are very vulnerable, okay, sa isang hazard. Ibig sabihin kapag may hazard na parating, sila usually na dapat nating alagaan kasi madali silang tinatamaan or ang epekto ng isang hazard sa kanila ay madali lamang. Okay? But well, for you, ikaw na isang normal na tao, ang alam mo dapat sa typhoon ay marami. Ang pagkahanda mo dapat sa isang typhoon ay marami. Pero kung wala nga, if your idea, yung preparedness mo sa isang typhoon ay as in zero talaga, well, I have to say na you are very vulnerable. Okay? And I will rate 10 for you. Next, exposure. Okay. Ikaw, nasaan ka ngayon? Well, kapag ikaw, ang iyong tahanan ay nasa gilid ng nasa gilid ng ilog. Okay? You are along the river. Yung kampo mo or yung tinitirhan ninyo ay malapit sa river or sa beach or sa shore. Yan, you are exposed. Okay? Ibig sabihin, madali kang matatamaan ng hazard. Ano ang hazard? Flash flood kung nasa river ka. Or kung nakatira ka sa landslide prone area, well, that is a big exposure. If you want to know more of your exposure to hazard, yan, dito ginagamit ang ating mga hazard maps. Okay? Hazard map, ano yan? Mga map yan. Gaya ng nandyan sa likuran ko. Puro red, may red, green, may color coding yan. Okay? We will be discussing that in the next topic. If you will see that your location ay nasa hazard prone area, then you are very much exposed. So, lalagyan natin yan ng 10. Just for this example, ibig sabihin, you are exposed sa isang hazard. So, 10 times 10 times 10, ilan na yan? 10 times 10 is 100. 100 times 10 is 1,000. So, total 1,000 ka sa taas. Ang panlaban dyan, okay? I-divide mo yan ng iyong capacity. Now, how do we rate your capacity? Again, kabaliktaran ng vulnerability. If wala kang alam na ihanda kapag may isang parating na bagyo, well, then your capacity is 0. Diba? Wala kang kaalam-alam. Wala ka man lang biniling or hindi mo man lang inayos or wala kang pakialam na ayusin ang iyong bubong. Kasi nga, hindi mo alam kung ano yung parating na hazard, then your capacity is 0. So, I will give you a rating from 0 to 10, 0. Okay? Now, try nyo sa bahay nyo. Ano ang sagot sa 1,000 divided by 0? Do you think? Error? Di ba nag-i-error ang calculator natin dyan? 1,000 divided by 0 is actually hindi yan error. Hindi yan. May value yan.
And the value is actually yung tinatawag yung mga favorite yung pinaggagawa na may symbol na ganyan. Okay? Ano yan? Nakasikig or nakabaliktad na 8? Hindi. Ang ibig sabihin po niyan ay infinity. Infinity. Ano ang infinity? Ibig sabihin, malaking numero na hindi kayang bilangin ng isang tao. Kaya nag-i-error yung mga calculator nyo actually. Because infinity is like forever. Parang love story. Kaya hindi ka naniniwala sa infinity, ano? Anyway, ayan. So, if you have an infinity disaster risk, ibig sabihin yan, malaki ang tsansa na madi-disaster ka. Alright? So, yan. You can compute it. Okay? Now, let's try naman sa kabaliktaran kapag ikaw ay isang disaster risk reduction curious advocate or talagang marami kang training tungkol sa disaster risk reduction. So, pag ganun ang nangyari, kapag parehas lang, no? Signal number 4, si hazard, malakas na typhoon, paparating, 10, okay, 10. Ang vulnerability mo ngayon, kapag marunong ka ng maghanda, pinaghahandaan mo talaga, inaayos nyo ang bahay nyo, may kaalaman ka tungkol sa typhoon, na ang typhoon ay ganito, ganyan, dapat paghandaan, ihanda ang mga kanal ninyo sa bahay, handa ang bubong, well then, siguro naman, hindi ka na 10 dito, hindi ka na vulnerable for that matter. Sa mga senior citizen natin, nagpapalakas ng katawan, yan, may mga gamot yan, and so on and so forth. Malamang, dahil dyan, instead na 10, kaya ng kanina, magiging 5 pa na. Diba? Hindi ka ganon ka vulnerable. Well, if you're asking me, can we have a zero vulnerability? No. Yeah. Everybody has a vulnerability. Lahat ng tao may kahinaan. Okay? So, walang tao na zero vulnerability with regards to hazard. Meron at merong numero yan. How about your exposure? Ayan, ang inyong bahay ay andyan na sa hindi exposed area. Ibig sabihin, hindi sa landslide prone area, hindi sa flood prone area. Andyan ka ngayon sa isang safe area na walang hazard na tumatama. Well, then you are not so much exposed. Again, hindi yan pwedeng maging zero. Bakit? Kasi ang Pilipinas po ay ang Pilipinas ay bahay ng hazard. So, lagyan din natin siya ng kahit 5. Okay? Now, 10 times 5 is 50 times 5. Ilan na yan? 50 times 5, 250. Okay? So, instead na 1,000, 250 na lang, no? Ang hazard times vulnerability times exposure mo. Now, dagdagan natin sa capacity. Siguro medyo nakapag-seminar ka na sa DRRM. May alam ka tungkol sa paghahanda. Yan. So, naging ang capacity na dagdagan. Okay? Kahit 1 yan, no? Pag 1 yan, konting dagdag lang sa capacity mo, bigyan natin ng 1 na rate. So, 250 divided by 1 is already 250. That is way less. Ano? That is way less than infinity. Diba? Ibig sabihin, malaking improvement mo. Kasi may capacity ka na, may alam ka na tungkol sa typhoon. How much more kapag nakipag-training ka na, ginagawa mo yung mga dapat gawin sa bahay para paghandaan ang isang typhoon, of course, lalaki ang capacity mo. Okay? For this example, from 1, magiging 5 ang rating mo. So, 250 divided by 5 is 250 divided by 5, babalik ka ngayon sa 50, di ba? And 50 now is way less than 250. Ibig sabihin, ang chance na madi-disaster ka ay bababa. Okay? Maliit na lang. How much more kapag naging 10 yan? Di ba?
So, kapag naging 10 na ang capacity mo, which, for example, kasi hindi naman pwedeng maging 10 ang capacity talaga natin. Kapag 10 na ang naging capacity mo, ang chance mo na lang na madi-disaster ay nasa 25. Di ba? Ang lit-lit na. Ayan. So, that's how we know, if we are exposed or if we are really getting ready or malapit na tayong ma-disaster. It's the computation of your disaster risk. Okay? I hope may natutunan kayo dito. Try nyo sa inyong bahay. Magmuni-muni kayo. Kapag ba ang landslide ba na ito ay may chance o magkaroon ng malaking landslide, hazard yan, rate nyo 1 to 10. Ano ba ang vulnerability ko? Okay? Nakakaedad na ba ako? Hindi na ba ako makatakbo kapag nag-landslide dyan? Diba? Anong alam ko tungkol sa landslide? Yan, you rate that on your vulnerability. And of course, yung exposure, kung saan kayo ngayon. Divide it by your capacity. Ano bang mga gamit sa bahay nyo para ayusin ang landslide yan? Meron ba? May ginawa ka bang slope protection dyan para hindi mag-landslide? Rate that from 1 to 10, compute it, and you will come up to the number which will be telling you of your disaster risk. So that's it for today. Maraming salamat ulit sa pakikinig. Again, sana nagustuhan ninyo o may natutunan kayo sa video na to. Kung meron man, thank you. Pa-comment na lang po kung may mga katanungan pa kayo. Okay? And we will be willing to make a video to answer your questions. Again, maraming salamat at mabuhay ka.